Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa Kanya. Ito ang kasagutan sa hiling ninyo kay Yahweh nang kayo'y nagkakatipon sa Sinai. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig pang muli sa amin ang tinig ni Yahweh, ni ipakita ang kakilakilabot na apoy na ito, sapagkat tiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila. Kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propetang katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban at siya ang magsasabi nito sa mga tao. Sino mang hindi makinig sa kanya na nagsasalita para sa akin ay mananagot sa akin. Ngunit ang sino mang propetang magsalita para sa ibang Diyos o kaya'y magkunwaring nagsasalita para sa akin, subalit hindi ko naman inatasan, ang propetang tulad nyon ay dapat patayin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahanan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit ang pinagkakaabalahanan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang malasakit. Gayon din naman, ang pinagkakaabalahanan ng isang babaeng walang asawa o ng isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalagang lubusan ang sarili para sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang matulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang nais ko'y maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagpunta sina Jesus sa Kapernaum, at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan.
Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw, "Anong pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya." Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa. Paanong nangyari yon? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ang masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. They went to Capernaum, and when the Sabbath came, Jesus went into the synagogue and began to teach. The people were amazed at his teaching, because he taught them as one who had authority, not as the teachers of the law. Just then a man in their synagogue who was possessed by an impure spirit cried out, "What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." "Be quiet," said Jesus sternly. "Come out of him." The impure spirit shook the man violently and came out of him with a shriek. The people were all so amazed that they asked each other, "What is this? A new teaching, and with authority? He even gives orders to impure spirits, and they obey him." News about him spread quickly over the whole region of Galilee.